taas yung pagbago ng voltage, dito kayo sa course pupunta. Okay, so let's say gusto natin ng 12 volts. No. Welcome back to our channel guys. So nandito na naman tayo sa panibagong video kung saan i-share natin yung ating bagong biling Nice Power power supply. So ito yun guys, yung nasa gawing kaliwa nyo. No? Itong napapansin nyo sa kanan is ito yung aking unang-unang power supply na binili. So ang kakaibahan nitong ating unang biniling power supply is meron siyang battery charging feature. So itong itong bago natin bili, medyo cheaper price siya dahil wala siyang battery charging feature. Pero pareho sila ng capacity, no? 300 watts power supply siya. So ang model pala nitong ating bagong biling power supply is makikita natin sa likod. So check ko na lang muna. So ang model niya, kung magkaka-interest kayo dito, is SPS 3010 by Nice Power. So ito yung brand name niya, Nice Power. So kung ang makikita nyo naman yung Quaico, meron ding ng Quaico version yan. So pwede rin yung Quaico kasi halos pareho lang yung gawa niyan guys, yung Nice Power at Quaico. Kasi meron din akong Quaico na power supply pa, no? Okay. So discuss natin briefly yung mga parts niya, no? So umpisahan muna natin siyempre sa likod kasi nandun na tayo kanina eh. So sa likod may makikita tayo dito na intelligent fan, which bumubukas lang yan pagka na-sense niya na mainit na yung loob na pyesa, no? So meron siyang trigger point lang kung saan niya. So hindi natin nakakontrol yun guys. So pag na-sense niya lang na mainit yung loob niya, mag-on siya ng kusa. And then nandito rin yung ating power button sa likod and yung ating socket ng power cord. And yung power cord din natin is kasama dun sa ating package, no, na bibilin. As in case itatanong nyo. And then, sa harapan naman, makikita nyo dito yung ating screen, which is pinapakita niya yung voltage, yung ampere, and yung power in watts, no. Meron dito, makikita nyo rin yung kanyang setting, kung CB siya or CC, constant voltage and constant volume, no. And then dito sa baba meron kayong makikita ng 4 na knob. Sa gawing kaliwa makikita natin yung current knob, no, kung saan pwede nating i-set yung ating supply current. Ito yung A, no, coarse and fine. And then sa gawing kanan naman is makikita natin yung voltage knob, coarse and fine, kung saan pwede nating i-adjust yung ating voltage. Sa baba naman is meron tayong mga output banana plug terminal na ground yung sa gitna, ito yung negative terminal, ito yung positive terminal. So sabi ko nga, ito ay isang 300 watts power supply. So ang maximum voltage niya is somewhere 30 volts. And maximum current niya is, supply current niya is somewhere 10 ampere guys. So pareho lang sila ng spec nito, 300 watts din siya, power supply, no, kung may tatanong nyo. 30 volts din siya and 10 ampere yung kanyang maximum current. Ito pala Babol, so makikita nyo sa gawing gitna ng ating power supply, may makikita kayo dyan na USB port. So nakalagay naman dito kung ano yung output niya, 5 volts to ampere. So halos pareho sila ng location nung USB port ng ating lumang power supply. So ang kakaibahan lang nitong ating lumang power supply is naka-quick charge port na siya. Okay? And syempre, para ma-check natin yung USB port na yan, kukuha tayo ng load lang. So meron tayo ditong power bank. Check lang natin ng mabilis kung gumagana siya, kung nag-charge siya, no? At meron tayong cord. So wala siyang kasamang USB cord guys. So you have to provide it by yourself kung anong gamit nyo. So ito, power bank. Check natin kung mag-charge siya. Yan.
Ayun guys, so nagbi-blink na 75%. So, charging na yung ating power bank. So, working yung ating USB port. Okay, so discuss din natin pala kung ano yung mga inclusion o yung kasama ng ating power supply. So, unang-una, syempre, meron tayong power supply unit. Then, pangalawa, pinakita ko na sa inyo, kasama din yung cord dyan. No, power cord. And then, may mga manual yan na kasama. So, hindi naman natin din masyadong binasa yun kasi madali lang naman yung operation nito, no? Pero, yun, may kasama siyang manual and meron siyang kasamang ito ay load wire, no? Output load wire. So, positive and negative in banana plug, no? Dito yan nilalagay, guys, sa black and red terminal. Next is papakita natin ngayon kung paano yung pag-set ng voltage at pag-set ng kanyang current. So, unahin na natin yung voltage. Yung voltage is madali lang, guys. So, pupunta kayo dun sa ating voltage knob na force and find, no? Kung gusto nyo mataas yung pagbago ng voltage, dito kayo sa course pupunta. Okay, so let's say gusto natin ng 12 volts. No, ayan. Mababa na siya. 12 volts. Ngayon, kung gusto nyo saktuin ng 12 volts, pupunta kayo dun sa find knob para gawin yun. No, ayan o. Find knob. Yan. So, meron na tayong 12 volts. And then, next naman is yung pag-set ng ating current. So, yung current naman, guys, is hindi natin siya maseset ng ganyan lang, no? Pag gagalawin natin yung knob ng current, hindi natin magagawa yon. So, meron nakalagay sa manual kung paano i-set yung current. Pwede nyo basahin or panoorin nyo na lang tong video na to. Okay? So, sa pag-set ng current, ito na ang gagawin natin. So, first, isa-set nyo yung voltage ng 5 volts or less. So, let's say, ano na lang, iset ko na lang ng 3 volts, mga ganon. Ayan, hindi siya nag-stop. So, ayan. Ayan, 2.3 volts, no? Basta below 5 volts, isa-set natin. And then, kukunin yung inyong output wire, ilagay nyo na lang muna, ikabit na muna natin dun sa ating banana socket yung ating output terminal. Okay. So, pag nagawa natin yan, i-short nyo yung dalawa. So, pag didikitin nyo lang siya, nag-clip nyo yan ng alligator clip. Ayan. So, makikita nyo, pag na-short yan, makikita nyo yung load ng current natin. Tsaka nyo i-adjust. So, kung gusto nyo ng sagaran na 10 ampere, so pakita natin na hanggang 10 ampere talaga yung kanyang current, no? Output current. Ayan guys, oh. Somewhere 10 ampere yung kanyang value. Maximum yan guys, no? Pag pinihit yung knob ng sagad na. Ngayon, kung gusto kong iset yan ng mas mababa, pwede. So, same as voltage explanation, no? Yung course, mas mataas yung galaw ng ating numerical value. Samantalang sa find, mas mababa siya. Kung gusto kong saktuin siya, halimbawa ng 6 ampere, no? Saktuin. So, sobrang ko dito. Ayan, tas babaan ko to. Hop. Yan, saktong 6 ampere. So, nakaset ako ng 6 ampere. Tapos biglang mawawala yan guys pag tinanggal natin yung pinaghiwalay natin yung ating alligator clip ng output terminal. Oh, so ngayon nakaset ako ng ano siya? 6 ampere. Ayan guys, 6 ampere. And ito yung voltage ko. So I suggest pag magsiset kayo nito, uunahin nyo munang iset yung kanyang current. No? Set muna natin yung current, then pag naset yung current, tsaka kayo mag-set ng voltage. So 6 ampere ang setting ko ng current. Ang voltage ko gusto ko ng 12.6. 12.6 volts.
Ayan. Okay, sobra siya. Bawasan natin. Ayan. So, ayan guys, pag ganyan yung setting nyo, mas mataas na yung voltage niya sa 5 volts, huwag nyo nang i-short ulit para iset yung current. So, ayan na yung tip ko. Set nyo muna yung current bago kayo mag-set ng voltage. Tsaka nyo, pag naset na yung voltage, tsaka nyo, i-clip to kung saan nyo ilalagay na load. Ngayon, ang gagawin natin is i-check natin kung calibrated ba yung voltage ng ating bagong biling power supply. So let's see, ang gagawin natin is kukuha tayo ng tester at isa-set natin siya sa DC voltage, no? Para ma-measure niya yung ating voltage coming from the power supply. So ang gagawin natin, i-clip lang natin yung positive terminal ng power supply dun sa positive ng ating tester. At yung negative naman niya, ganun din ang gagawin natin. Okay. So makita nyo dito na pareho ng reading at 12.6 volts, pareho sila ng reading ng ating tester. So as we change the voltage, no, pansin nyo, pareho pa rin siya, no? So nagkaka-slight difference lang sila ng 0.1 volts, no? Ayan, no? Konti lang yung diferensya niya guys, oh, pagka ini-increase natin yung voltage. So let's see yung mababa naman, mababang voltage. Kung anong reading. Oh. Yan, 2.6 pa rin, no? Pag mababa ang voltage, mas lamang ng konti itong ating power supply sa kanya. Pag nasa taas naman, mataas ang voltage niya, mas mataas naman ang reading ng ating tester, no? So, plus and minus 0.1 volts lang yung difference ng kanyang voltage value. So, masasabi natin na well calibrated itong ating power supply na bagong bili. Punta na tayo ngayon sa ating testing mode. So, makikita nyo sa gawing kanan natin, yung lumang power supply natin, ginagamit ko siya ngayon as secondary power dun sa ginawa nating 12 volt sub. So, kasama sa load ngayon ng 12 volt sub natin, itong ventilador na to. And meron pa, sa likod ko may ventilador pa. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Pero yan yung load niya ngayon. So, about, nagkukonsumo siya ng about 28 watts, no? Base dun sa ating power supply. Ngayon, ang gagawin natin is isi-shift natin yung kanyang power input dito sa ating bagong power supply. So, halos pareho ng setting ginawa ko, no? 12.6 volts tapos 6 ampere yung current. Ganito rin naman dito sa ating lumang power supply, no? So, kung papansin niyo, ito yung setting ko sa kanya. Ayan, namamatay siya ngayon kasi dito siya nakakonect as kanyang power, no? Ngayon gagawin natin, i-shift lang natin para hindi na tayo magtanggal ng connection dun sa baba. Ito na lang, lalagay ko na lang yung ating banana plug dun sa ating bagong power supply. Okay, so about 28 watts, no, yung kanyang power. So let's see, no. Shift natin dito sa kabila. Tanggalin natin tong dalawang terminal na to. And ilagay natin to ngayon. Itong ating negative terminal is lagay natin dyan, and yung positive is lagay natin dito. So yun guys, makita nyo gumagana na siya, no? Somewhere around ng 28, 29 watts yung kanyang power na nako-consume from our load. At dahil nga gumagana na yung ating power supply, so isa sa magandang katanungan ngayon guys is kung pwede ba natin siyang gamitin na pang-charge ng ating battery. No? Sa case natin, alam natin na ito yung ginagamit natin ngayon na pang-charge kasi may battery charging feature siya. Ito, pwede kaya natin gamitin siya as battery charger. So, only one way to find out guys. So, let's check
i-connect natin sa battery kung pwede siyang pang-charge. So, ang i-charge natin ngayon is 12 volts lithium-ion phosphate battery. So, bago natin i-clip yung ating alligator clip ng ating load wire dun sa ating battery, isi-set muna natin yung ating charging current at charging voltage. So, unahin muna natin yung current. Ang gagawin natin is katulad nung instruction natin kanina, pababa natin yung voltage niya into less than 5 volts. Yan, kahit 4.58, yan, okay na yan. Then, isi-short natin yung terminal ng ating output. So, makikita natin dito na meron tayong 6 ampere na charging na output current. So, ang gagawin natin dyan is, gusto ko siyang gawing 8 ampere. So, i-keep nyo lang na naka-short yung terminal nyo, tsaka nyo adjust yung ating knob sa current. So, somewhere 8 lang natin ilagay. Yun, somewhere 8 ampere. Yan, 8 ampere. So, 8 ampere yung ating gagawing charging current. Pag natapos na set yung current, paghiwalayin nyo na siya, yung terminal niya, positive and negative, and then, iset na natin yung voltage. So, ang charging voltage para sa 12 volts lithium-ion phosphate is from 4.2 to 4.6 volts. So, gagawin natin siyang 4.4 volts. Yan, 4.4. So, sumakto na siya, guys. Ang gagawin natin ngayon, dahil na-set na siya, pwede na natin i-clip yung kanyang load terminal dun sa ating battery. So, positive is positive. And negative is negative. Yan. At negative dito. Ayan. So, nakita nyo, guys, na may lumalabas dito sa ating power supply na 111 watts na papunta sa ating battery. So, ibig sabihin, ito na yung kasagutan sa tanong nyo. Pwede siyang pang-charge ng battery. Ito lang ang may advice ko sa inyo pag gagamitin nyo itong power supply na to as battery charger. So, napaka-importante na babantayan nyo siya. Kasi hindi to dinesign para mag-charge ng battery. So, ang ibig sabihin kasi, pag kasi naka-design to sa battery, guys, as battery charger, kapag full charge na yung ating battery, magi-stop na ng charging yung ating unit. Pero dito, dahil nga hindi siya naka-design para pang-charge, hindi siya magi-stop. So, malaki ang chance siyang ma-overcharge yung ating battery pag hindi nyo binantayan. So, napaka-importante, nababantayan nyo lang siya. Pero ang sagot nga is pwede siyang pang-charge ng ating battery. At dito na nga nagtatapos ang ating video para dito sa ating napakasimpleng power supply by Nice Power. So kung gusto nyo rin ng ganitong type ng power supply, guys, ilalagay natin sa description yung ating link para dito sa ating product na binili.